ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pasko na sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ay, sigurado bang ngayong madaling araw darating yung handog na maagang pamasko ni Senador Reside, ha, boy? Oo, kagawad. Mamaya darating na yon at dito dadaan. May truck na tumigil. Ito na yata yun. Ito na nga. Ayos. Dito ko ipalalagay sa loob ng bahay ko. At ako ang magbibigay sa mga kabarangay natin. Ayos, kagawad. Makikinabang din kami ni Bonjing. Kukuha kami ng marami. Topo! Topo! Pwede bang magtanong? Kwan! Alam ko na yung itatanong mo. Itatanong mo kung saan ang bahay ni Kapitan. Hindi mo na itatanong ako ang kapitan dito. Kayo po pala. Oo. Saan namin itidiskarga ang padala ni Senador Resende? Dito na lang sa bahay ka. Sige, ibaba nyo ng lahat yan. Ipasok ninyo kagad sa loob ng bahay. Bilisan ninyo. Opo, Kapitan. Ang mga kasama. Ops! Diyan na lang. Ibaba nyo doon! Bilisan ninyo! Kapitan, sabi mo madaling araw i-deliver yung ibinigay ni Senador Sede. Mag-aalas 8 na ng umaga. Bakit wala pa? Yan din ang pinagtatakaan ko baka naman nasiraan sila sa daan o kaya naligaw sila. Kaya wala pa sila dito. Nako. Saan na kaya sila naroon? Sana dumating na sila. Ano kaya, Kap? Kung tawagan mo si Senador Sede, pakitanong kung papunta na ba rito yung magdi-deliver ng bigay niyang maagang pamasko. Oo nga na. Veronica, my love. Veronica, halika sandali. Bakit, Kap? Pakitawagan nga si Senador Reside. Itanong mo kung natuloy ba yung magdi-deliver ng maagang pamasko dito sa barangay natin. Kanina nga, madaling araw na tayong naghihintay pero wala pa siya. Sige. Sandali lang, Kap, Sige. Ayan, Kap. Nagre-ring ka agad. Sige, sagutin mo. Kausapin mo. Sige, Kap. Hello, Senador Resede. Si Veronica po ito ng barangay ng Hingaluan. Opo, sekretary po ako ni Kapitan Karyong. Pinapatanong kung natuloy ba yung inutusan ninyong magdi-deliver ng maagang pamasko ninyo. Ho? Kanina pa sila? At nakabalik na sila dyan? At na-deliver na? Ganun ba? Pero wala pa dito. Sige po, Senador. Ibibigay ko po kay Kapitan para makausap niyo siya. Kap, si Senador Resede, kakausapin ka lang. Sige, kakausapin ka. Hello, Senador Reside. Ano? Kanina pa sila nakabalik dyan, yung mga nag-deliver. Pero wala pa akong natanggap saan kaya nila dinala? May pirma ako na natanggap ko na. Nako! Naluko na, Senador Reside. Wala akong natatanggap. Nako, patay. Siguradong sa iba na ibigay.
Oh, boy. Bunjeng, bilisan ninyo ang pagrinipak naman dyan at iikot pa tayo. Sabihin ninyo sa mga kabarangay natin na magpunta na sila rito para kumuha ng magang pamasko mula sa akin, ha? Boy, Kagawad, malapit nang matapos ito. Oo. Kanti na lang niriripak namin. Sige. Opo, kagawa. Malapit na. Ilang sandali na lang. Tapos na ito eh. Teka. Ano yun? Matingnan nga sa labas. May pulis. Sarado ninyo. Kagad ang pintuan para hindi nila makita ang grocery na items natin to. Sige, isarado ninyo. Sige, Bunjing, isarado na natin ang pinto. Nandiyan na mga pulis. Gawa na siya! Pulis kami! Pagibukas ang pinto! Nako, hinahanap ako. Ano ko yung gagawin ko? Alam ko na. Mamang pulis! Kwan, wala ako rito! Wala ka pala! Oh, Nasaan ka? Kagawa na siya! nasa bayan ako. Tama! Nasa opisina ako ni dating Vice Mayor Templusio ngayon. Ganun ba? Huwag mo kami pag-kwena! Siya, pagibukasan mo na itong pinto! Patay, boy. Buksan mo ang pinto! Ano pang ginagawa ninyo? Buksan ito! Tumakasan tayo, boy, Bunjay. Doon tayo dumaan sa likod. Bilisan ninyo! Sobra na talagang ginagawa ni Kagawa Dasyo, ha? Ayun, siya palang humarang sa truck na nag-deliver. Napadala ni Senador Risede. Sige, Ambreng. Binitaw, kunin lahat ng mga grocery items na binigay ni Senador Riside. Ay, upo, Kap. Halika na, Benito. Bilisan mo! Ako, perwisyo na talaga ang ginagawa ng Kagawad Asyong na yun. Kung hindi natin i-report agad sa pulis, hindi natin alam na siya palang humarang sa ibinigay ni Senador Risede. Ay, Kagawad Gusteng. Nakaw, buwisit talaga ang Kagawad na yon. Magnanakaw ang animal. Nako, hindi na siya nagbabago. Lalong lumalala ang kasamaan niya. Malapit na akong mapuno sa kanya, Kagawad Gusteng. Kung wala lang si Benito kanina, napatay ko na siya. Napatay ko na talaga. Oo ka medyo takot siya kayon kay Benito. Talagang takot siya. Dahil papatulan talaga siya. Alam mo naman si Benito, tumatapang yan kapag mainit na ang ulo. Bilib ako sa taong yan. Hindi kanya iiwanan Ay, ako rin, Kap. Hindi ko iwanan ng kasama ko. Nako, Ambreng, sumausaw ka na naman sa usapan Dalian nyo na ang pagkuha sa mga grocery items na yan. Ay, Kap. Ay, sige, kukunin na namin. Kap, ano kaya kung ipahuli natin sa pulis ang Kagawad Asyong na yun? Ipakulong natin para magtanda. Nako, wag na, Kagawad. Kahit ipahuli natin siya, kung sintidor naman ang Templusio na yan, ipapailabas niya kaagad. Kaya wag na. May araw din siya. Pagbabayaran niya ang mga kasalanan niyang nagawa sa akin, mapapatay ko siya, Kagawad Gusteng. Mapapatay ko siya! Ay, naku. Nakakainis talaga. Nakakainis? Bakit ba si Benito laging pinupuri nila? Dapat pati ako, dahil matapang ako, matapang pa ako kay Andres Bonifacio. Wisit,
ka talaga, Benito. Ikaw ang umagaw ng atensyon ni Kapitan sa akin. Ito namang si Kapitan, unfair naman siya. Naku! Kapag pinagagalitan ako, naririnig ni Benito, kaya nawawala tuloy ang respeto sa akin. Umanda ka, Benito. Gagawa ko ng paraan para masira ang paniniwala sa'yo ni Kapitan. Nawala tuloy ang respeto sa akin. Naku, sisiraan kitang animal ka. Para mawala ang kayabangan mo. Ay, Ambing? Oh, ha? nandito ka pala. Nasaan si Benito? Ay, bakit mo tinatanong sa akin? Buwisit ang tao yun. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ah, Ambring, bakit ganyan ka? Nagtatanong lang ako. Parang galit ka. Ay, Galit ka ba? talagang galit ako. Galit na galit, Pining. Ha? Kanino ka naman nagagalit? Sa akin ba? Ay, oh, Pining. Oh, Galit ako sa inyong lahat. Galit na galit. aba, anong kasalanan ko sa'yo? Sabihin mo nga sa akin. Lagi na lang si Benito ang pinupuri ninyo. Bakit? Wala ba akong ginawang maganda? Ha, Pining? Sagutin mo ako! Sagutin mo ako! Bakit? May ginawa ka bang maganda, Amreng? Sabihin mo nga sa akin kung anong ginawa mong maganda. Sabihin mo! Ha? Ay, Kapitan? Ikaw? Yun ang nangyari sa Temporosyo. Doon nila binaba. Yung nag-deliver ng grocery item sa bahay. Sabi ko, wag doon. Pero pinilit pa rin niya. Tapos, pagbibintangan nila ako na linakaw ko raw ang binigay na maagang pamasko ni Senadora Resede. Sobra ng paninira nila sa akin, sir. Sobra na sila. Ganun naman pala. Nako, ayan mo. Kakausapin ko ang mga pulis. Sasabihin kong lubayan ka na nila. Kung di, kakasuhan ko sila. Salamat, sir. Ang bait-bait mo talaga. Huwag ka mag-alala, Sir Templosyo. Loyal ako sa iyo. Ilalaban ko ng patayan. Ang pagsuporta ko sa iyo. Mabuti naman kung gano'n. Sige, ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko ang mga pulis ngayon. Ngayon din. At pagbabantaan ko sila na oras na huliin kanila, kakasuhan ko sila. Ano ka mo, Pining? Nakita mong umuwi ng bahay sila Boy, Bunjing at Kagawad Asyong? Opo, kagawad. At inihatid pa sila ng pulis. Sabi raw nila kay Benito, wag na wag daw nilang sasaktan si Kagawad Asyong, kundi malilintikan sila. Ano? Aba, bakit kinukonsinti siya? Ang laki ng kasalanan niya eh. Mantakin mo, nagsinungaling siya sa mga nag-deliver ng ibinigay ni Senador Resede na maagang pamasko sa atin. Kung hindi nakatawag kagad sa Pulis Veronica, naku, wala na. Aangkinin na niya yun. Papalabasin niyang galing sa ibang politiko at ipamibigay niya sa mga kabarangay natin. Siyempre siya pa sasalamatan, hindi si Senador Resede. Kaya dapat mamatay na siya.
Kagawad Asyong, bakit mo kami tinawag ni Bonjing? Tinawag ko kayo kasi sabi ni Sir Timprosyo, may darating daw na maagang pamasko na manggagaling sa isa ring senador. Iba naman ito. Ha? Kaninong ibibigay? Kapitan na naman? Oh! Ay, hindi pala. Sa akin daw ibibigay yun. Ganun ba, Kagawad? Oo. Kailan daw darating yung padala ng isang senador? Sabi sa akin ni Sir Templosyo kasi, bukas daw ng hating gabi. Bakit sa ating gabi pa? Bakit hindi pwedeng i-deliver nila ng araw? O umaga o hapon? Hindi raw, dahil malayo ang panggagalingan niya. At ang tansya nila, hating gabi makakarating dito. Kaya hintayin ninyo ni Bunjeng, baka hindi nila mahanap kaagad itong bahay, ha? Sige, Kagawad, ako na ang bahala. Sige. Bukas doon kami sa may bungad para abangan ang pagdating ng maagang pamasko ng isa na namang senador. Ay, mga kapatid! Kilala niyo ba si Cordapia? Yung asawa ni Binong! Namagtataho! Nako! Nakahanap na pala ng isang binata! At nakipagtanan at iniwan si Binong! Ay, naku, yan na naman ang mga marites. Si Cordapia na naman ang pinag-uusapan. Di na sila nagsasawa sa ganyang gawain nila araw-araw. Ang pag-usapan ng buhay ng isang tao. You can dance, you can jive. Ay, nako, isa pa itong Melinda na to. Nagsuot na naman ng napakaiksi. Tama ang sinabi ni Ate Angheling. Ang landi-landi talagang babaeng ito. Mabuti na lang at pinapayagan ni Dantoy na magsuot ng ganyan. Naku, nakakaasiwang tingnan. Oh, Aling Biba! Kanina ko pa kayo napapansin na nakatingin sa akin Ha, Belinda, pwede ba ha? Magsuot ka naman ng medyo mahaba-haba ng konti. Abay, halos makita na ang pintuan ng langit. Ha? Ikaw talaga, Aling Bibang. Talagang makaluma ka, no? Ito ang uso ngayon anong gusto mong isuot ko? Yung ganyan sa suot mo, na balot ka. Ay, naku, hindi na uso yan, Aling Bibang. Ang mabuti pa, magsuot ka rin ng ganito. Presko to. Kahit hindi tayo gagamit ng electric fan, hindi tayo papawisan. Subukan mo. Teka, may dalawa pa ako dun sa bahay Mamili ka dun kung gusto mo. Ha, ayaw ko. Ikaw na lang ang magsuot kung gusto mo. Nakakainis. Sinunog kita dyan, nakita mo. Veronica, nasan si Benito? Ewan ko. Puro siya na lang ang tinatanong mo. Hanapin mo! Veronica, Wala nang laman ang bibig mo kundi si Benito. Kabitin mo na kaya siya para hindi ka nahanap ng hanap sa kanya. naiinggit ka no? Sana, ligawan ka na rin ni Ambring para pareho na tayo na magkarelasyon ng CVO. Ano? Hoy, Piniha, hindi ako katulad ng iba dyan na basta-basta pumapatol sa lalaki kahit pangit. May taste pa naman ako, no? Aminin mo na kasi, type mo rin si Ambring. Huwag ka nang magsinungaling. Anong type? Hindi, Aminin mo na kasi. Type mo rin siya, no? Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kay Ambring na type mo rin siya. Anak ko, huwag Pining, huwag. Hindi totoo yan. Huwag mong sabihin.
Kunwari ka pa dyan. Alam ko na type mo si Ambring. Nahiya ka lang dahil mas gwapo si Benito kaysa kanya. Aminin. Pining! Ay, Benito, inaantok na ako. Ikaw na munang magbantay dito. Kapag may dumaan na sasakyan, ikaw na lang munang sumita. Tamad ka lang talaga, Ambre. Sige na nga, matulog ka na. Ako na bahala dito. Hoy, huwag kang mag-alala, hindi kita isusumboy kay Kapitan. Ha? Ay, totoo, Benito. Oo. Ay, salamat. Ang bait-bait mo talaga. Ay, sige, matutulog muna ako doon sa tulda. Ay, Ayun na si Ambre. Gigisingin ko na lang mamaya para ako rin ang matulog. Ha? Teka. May sasakyan na tumigil sa tapat ko. Naku, delikado ito. Baka masamang tao ito. Naku, bumaba na siya. Tatakbo ako at magtatago. Delikado. Ayaw ko pang mamatay. Gusto ko pang mabuhay! Ano kaya ang truck na tumigil sa tapat ni Benito? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pasko na! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert de Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio